Ang mga tunog ng isang kawili-wiling labanan ay nagsimulang kumalat mula sa lugar habang ang matanda ay mahusay na kinokontrol ang kanyang mga sipa. Ang kanyang martial art, kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, ay kapansin-pansin. Biglang itinaas ng matanda ang palad at hinampas sa tiyan ang umatake. Nakatanggap ng napakalakas na suntok ang Underworld Blade na nawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa lupa na parang bato sa tubig. Pumapatol ng ilang beses at gumulong sa takot. Iminulat niya ang kanyang mga mata at hindi niya naintindihan kung sino ang bastos na ito. Pipigilan sana siya ng isa lang ang layunin niyang wasakin ang demon, hinawakan niyang muli ang kanyang espada, at napuno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Ang pagsipol ng kanyang punyal sa hangin ay lumikha ng hindi kapani-paniwalang nakakatusok na tunog ng mabilis niyang ibinato iyon. Patungo sa matanda. Nakita ng matandang lalaki ang isang hindi kapani-paniwalang matalas na espada na nasa ulo na niya, ngunit ang gayong simpleng pamamaraan ay hindi siya kayang sirain, at iniwas niya ang suntok gamit ang kanyang tsinelas. Pagkatapos ng lahat, ang gayong kapangyarihan ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Ang sword ay tumalbog at lumipad sa ibang direksyon. Sinalumuli ng Blade of the Underworld ang kanyang sword na bumalik sa kanya. Ngunit ito ang kanyang tusong plano, dahil binalot niya ang matanda sa mga thread ng enerhiya na hindi niya namalayan na mayroon siya hanggang sa siya ay nakulong. Ang mga sinulid ay nagsimulang lumiit, at isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng mandirigma nang mapagtanto niya na ang kanyang diskarte ay gumana. Nang hilahin niya ang mga thread na ito ng enerhiya, ang mga ito ay nakompress ng lakas na ang katawan ng matandang lalaki ay nagmistulang isang sausage na nakaunat sa pinakamataas na antas nito, at pagkatapos ay sisibog lamang ito kapag ang mandirigma na ito ay may ganap na kontrol sa katawan ng matanda, na naka-immobilized, tinuro niya yung kanya espada sa kanya. Siyempre, ang young master na nanunood ng lahat ng ito, ay hindi maaaring panoorin lamang at pabayaan ito. Itinuro niya ang kanyang divine na kamay, nagsimulang mag-circulate ng energy at tinanong kung ano ang ginagawa nila dito. Ipinakita ang kanyang celestial technique, at sinimulan niyang gamitin ito para palayain ang lalaki. Itinuro ang mga Chinese chopstick na kakainin lang niya ng kanin, parang martial arts weapon. Sinimulan ng young master na paikutan ang mga ito sa kanyang mga palad. Pagkatapos ay inihagis niya ang dalawang chopstick na sinisingil ng celestial techniques, na lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis patungo sa target sa young master na natukoy ang isang bakas ng kidlat na sinundan, na pumuputol sa hangin na parang isang bala. Ang dalawang wand na ito ay napakalakas kaya nagawa nilang putulin ang mga kadena ng enerhiya kung kaya't nahuli ang matanda, at ang blade ng underworld ay nagyelo sa takot. Napansin ng matanda na hindi simple ang sinulid na bumabalot sa kanya. Ito ay isang pilak na sinulid. Hindi maintindihan ng lalaki kung paano maputol ang pinakamalakas na sinulid na pilak sa pamamagitan ng dalawang chopstick na inchik, dahil hindi niya ito kayang gawin sa kanyang sarili, at napakadali ng ginawa ng bata, nagsimulang sumigaw sa galit ang mabangis na blade, hinahamon ang nakasakit sa kanya, sa isang patas na laban. Sa mahabang panahon, hinanap niya ang young master gamit ang kanyang mga mata, ngunit walang tumugon sa kanyang hamon. Biglang bumagsak ang isang kamay sa balikat ng mabangis na blade, at lamig ang dumaan sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang gulugod dahil naroon na si Dan Soyo. Sinabi niya na kung ito ay isang patas na laban, magagawa ba niyang kumilos ng patas kung gumamit siya ng isang palihim na armas. Kung gusto niyang labanan ng young master, kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa linya at pagkatapos ay labanan ang pakiramdam ng isang hindi kapani-paniwalang presensya sa kanyang likuran. Nagsimulang tumalikod ang mandirigma sa parehong oras, ibinaba niya ang kanyang espada at itinuro patungo sa kanyang kalaban. Ang lalaki ay hindi man lang kumurap, napagtanto na ang anumang pag-atake sa kanya ay magkakaroon ng napakasamang kahihinatnan para sa kaaway. Sa pagpapasya na ilagay ang kanyang buhay sa linya, ang young master ay umiwas sa kanyang suntok at ibinato ang kanyang sariling sipa, na mas malakas. Ang sipa ay tumama sa mukha ng kontrabida, natutambo ang lahat ng kanyang mga ngipin. Ang mabangis na blade ay lumipad sa gilid, pakiramdam na natalo, ang young master ay hindi maglalaro sa kanya ng mahabang panahon. Hinawakan niya ang braso niya at nagdulot sa kanya ng sakit na hindi niya naramdaman noon,
na parabang lahat ng nasa loob niya ay nagsimulang masira. Hindi nagtagal, sinaksak siya ng ating bayani ng malakas sa likod, nabali ang mga braso ng kalaban, na dinergize siya ng binata na parang isang laruan, at ang kanyang kalaban ay sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi iyon ang wakas. Kailangan niyang tapusin ang trabaho. Kinuha ng batang lalaki ang kanyang isa pang libreng kamay at hinampas ang pelvis, kung saan matatagpuan ang mahahalagang organo ng scoundrel. Pagkatapos ng suntok na ito, lumipad ang kaaway sa gilid, at nagiging malinaw na hindi siya magiging masaya. Pagkatapos noon, parang paro-paro, tumama siya sa lupa at biglang tumigil sa paggalaw. Sa kabila ng matinding suntok, kailangan niyang bumangon dahil anumang pagkakahiga sa lupa ay mangangahulugan ng mabilis na kamatayan. Ang mabangis na blade ay tumitingin sa kanyang kalaban at hindi man lang maisip kung paano siya lalabanan. Hindi niya kayang hulaan ang kanyang mga aksyon. Isang sword na puno ng celestial energy ang lumilitaw sa abot-tanaw sa isang segundo at nasa harap mismo ng mga mata ng warrior. Sarili niyang espada ang inihagis sa kanya ng young master. Nanatiling nakatutok ang kamay ni Saiyo sa mabangis na blade at binalaan siya na walang saysay na subukang iwasan ang mga suntok na ito. Ang celestial weapon mismo ay walang kalaban-laban, at walang makakalaban dito. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at nagsimulang tumingin sa unahan ng may pag-iisip, nagpaplano ng isang bagay na kawili-wili. Ang chi energy ng taong ito ay hindi kapani-paniwala. Nagliyab ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ginawa niya ang sword, na tila sinisingil ng heavenly energy, na sumabog sa tabi mismo ng warrior na ito. Napuno ng shockwave ang buong espasyo at nagdulot ng hindi kapani-paniwalang pinsala sa lalaking ito. Lumipad siya palayo sa isang sword na sumabog at nasalo ng airwave. Lumipad na parang baliw. Matagal siyang lumipad at hindi man lang namalayan kung paano titigil. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan hindi siya makalabas, at sa huli, ang mabangis na blade ay naglabas ng armas nito. Matagal na tinitigan ng matanda ang pilak na sinulid sa kanyang mga kamay. Napansin niyang kakaiba ang itsura nito, na para bang may mali dito, at hindi niya ito makontrol ng ganoon kadali gamit ang kanyang energy. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang sinulid ay natatakpan ng alikabok ng brilyante, kaya naging espesyal ito. Ang pagkaunawa na ang sinulid ay natatakpan ng alikabok ng brilyante ay namangha sa matanda. Habang nakahiga ang mabangis na blade na pagod dahil sa malupit na suntok, mataman itong tiningnan ng young master. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, walang tigil saglit, tatakbo na ang mabangis na blade. Napagtantong wala siyang magawa kundi ang binata, na nag-ipon ng suntok sa kamay, na puno ng asul, demonic energy ang mga mata, nagsimulang makaipon ng hindi kapani-paniwalang chakra. Ang pagsipol ng enerhiya na ito ay sadyang nakakatakot, at ang binata ay malapit ng kunin ang buhay ng huwad na mandirigman na ito, ngunit ang matandang lalaki, nang makita ang maniobra na ito, ay nagsimulang sumigaw para sa bata na huminto at para sa War King ay makinig sa kanya ng hindi, pagpatay sa kanya. Dahil ang matanda ang kasama niya, sinubukan ng binata na huminto, ngunit nabigo siyang huminto dahil huli na ang lahat. Isang hindi kapani-paniwalang pagsabog ang tumunog sa buong nayon. Mga guro lamang ang natitira sa lugar kung saan tumama ang welga at ang mga gusali ay nawasak ng malakas na pagsabog na ito. Nag-aalala ang matanda kung makakatakas pa sila sa mabangis na blade na nakaligtas. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang hindi inaasahang larawan. Itinuro ng young master ang kanyang suntok sa ibang direksyon, kaya ang energy ay pumunta sa ibang direksyon nang hindi napatay ang rascal. Kung tama ang matanda, kailangan na nilang makaalis dito at pumunta sa lokal na awtoridad para ipagtapat ang lahat at isakripisyo ang mabangis na blade. O marahil ay napansin ng young master na pinagmamasdan siya ng mga hamak na kaibigan, at kung gusto niya, maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-perceptive ng binatang ito at alam niya ang lahat sa ganoong detalye. Pumunta sila sa mga lokal na awtoridad, kung saan inakusahan ang Blade of the Underworld na sinubukang pumatay ng isang tao sa sikat ng araw, kaya naman natalo siya. Pagdating sa buhay ng tao, dapat palaging kumilos ng hindi gumagawa ng masyadong ingay.
Isang mandirigma na nasa bubong sa pinakamataas na punto ay nanood ng malapit na labanan at napansin na ang working ay napakalakas. Hindi man lang siya makapaniwala na ang batang ito ay may napakagandang enerhiya. At gaano man ito kalakas, mayroong isang bagay, kahit isang distansya ng 1 kilometro ay hindi makahahadlang sa kanya sa pagsingil sa kanyang divine bow at pagpuntirya ng palaso sa target. Ginagawa lang ito ng mandirigma na ito para patunayan na ang batang lalaki ay laruan lamang ng laman at dugo. Nagpaalam siya sa young master, sa paniniwalang ito na ang huling minuto ng buhay niya. Magpahinga sa kapayapaan, hari ng digmaan, aniya, nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nagpasya siyang tumuon sa saklaw. Sa sandaling buksan niya ang mga ito, lumiwanag ang kanyang tingin ng hindi kapani-paniwalang energy of divine power. Ang paningin ng Golden Eye ay nagpuno sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na nagbigay sa araw ng lakas na ginagamit niya ngayon sa pag-atake. Ang kanyang mga mata ay nasusunog sa ginto, nakakakita ng kahit isang karayom. Sa malayuan, nakikita pa niya ang daloy ng chi energy, at ang araw na ito ay dumiretso sa young master. Naramdaman ang paglapit ng divine technique na ito, ang guro ay tahimik na tumayo. Kahit gaano pa kalakas ng loob ng bastos na ito ang kanyang sarili na maaari niyang mabutas, ang ansiwi ulo para sa pagpapapangit ng kanyang kaibigan. Sigurado siya sa kanyang tagumpay. Biglang narinig ng mandirigmang ito ang salitang sapat sa kanyang isipan. Kinilig siya dahil mental link iyon. Lumingon sa kanya ang lalaki at sinabing baka hindi pa niya ito napagtanto, ngunit minsan na niya itong namiss. Kung ayaw niyang ay lapit ang kanyang kamatayan, itigil na niya ang kalokohang ito. Ang mandirigma ay namangha sa pananaw at lakas ng bata, at nagtanong kung alam na ba ng bata ang lahat ng bagay. Sa sandaling gusto niyang bumaril ng isang palaso, napagtanto niya na hindi niya ito magagawa, ngunit nagpasya pa rin na barilin ito sa kanyang ulo. Tinanong siya ng young master kung sigurado ba siya sa kanyang intensyon at gagawin niya ito. Pagkatapos ay ipakita mo sa akin kung ano ang maaari mong gawin. Siya ay tumugon at ang mata ni Dansoyo ay napuno ng divine technique. Ang divine chi energy ay nagsimulang tumagos sa lahat ng bagay sa paligid niya. Sa perimeter, ang kapangyarihan nito ay nahihigitan ng sinumang master sa mundo, at ang isang stream ng blue energy ay sumambulat na parang nagninangas na ray na pumuputol sa hangin. Ang archer ay natigilan sa pag-asa, dahil sa 1 segundo ay naabot siya ng divine energy na ito sa layo na 1 kilometro. Gayunpaman, ang alon ng kanyang kapangyarihan ay walang nagawa kundi maging sanhi ng isang malakas na hangin na umihip sa direksyon ng mga mamamana. Ang sombrero ay lumipad mula sa ulo ng mga mamamana, at ito ay isang simbolo na ang kanyang ulo ay maaaring susunod. Napagtanto niya na kaharap niya ang isang tunay na kontrabida, at naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang lakas ng pagngiti ng binata. Napagtanto ng archer na naramdaman niyang hindi siya magagapi hanggang sa puntong iyon. Hindi siya makapaniwala na napakalakas ng batang ito. Nakakahiya, nangako ang archer sa kanyang sarili na balang araw magkakaroon siya ng lakas. At lakas ng loob na bumalik at harapin muli ang isang dakilang guro. Narinig ng lalaki ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng koneksyon sa pag-iisip, ngunit nagpa siya na huwag tumugon sa kanyang kapareha. Isang matandang lalaki, na nakatayo sa tabi ng young master at hindi man lang napagtanto kung ano ang nangyari. Ang pagkawasak ay hindi kapani-paniwala, at hindi nila alam kung paano ito aayusin. Lumingon ang matanda sa kanyang kinakasama, tinanong ni Dansoyo kung bakit siya seryoso at kung ano ang mali sa kanya. Ngunit ang lalaki ay patuloy na nakatitig sa mamamana, na nasa itaas ng gusali. Napansin niya na ang bastos na ito ay umalis sa larangan ng digmaan sa kahihiyan. Nangangahulugan ito na maayos na ang lahat at wala ng panibagong pagkawasak sa loob ng ilang minuto matapos nilang wasakin ang bahagi ng lungsod. Kailangan nilang umalis sa lugar na tinatanaw ng bundok ang Taiwan, na maganda lang, ngunit wala silang oras para sa pamamasyal. Kinailangan nilang huminto kaagad at kumain ng sabaw ng sago, na hindi pa nasusubukan ng young master, dahil ang sabaw ng sago ay isang lihim na recipe ng Sambungay Bean. Masaya ang young master na matikman ang sopas na ito, ngunit kailangan niyang kumain ng mabilis bago kumain ang mga langgam at iba pang mga insekto sa una.